Kaya ako guys, yung mga paninira nila kay Inday Sara, hindi umuobra. At alam ko, itong si Tatay Digong, ay hindi niya iiwan si Inday Sara. Panoorin niyo po yung videong ito. Pagkatapos magtalumpati ni Tatay Digong, doon sa maraming mga tao, di ba, mga nasa almost 70,000, ay hinanap niya agad si Vice President Inday Sara. Kasi nga, gusto niya yatang kausapin at makasama. Tingnan niyo po. Ito po yung videong ito. Panoorin po natin, guys. Ito po ay behind the scene. After po magtalumpati ni Tatay Digong. Ayan. Pumasok po siya sa bahay nila. Tapos nung pagharap niya sa lamisa, may mga pagkain. So hinanap talaga ni Tatay Digong si Inday Sara. Ayan. Hindi siya umupo, hinanap muna si Inday ni Tatay Digong. Nanyo ha. Ayan. Nanap niya si Inday dyan, guys. Hinanap niya si Inday Sara dyan. Tingnan niyo po Bakit hinanap ni Tatay Digong si Inday Sara bukod sa Pasko? Siguro mapag-usapan siguro nila tungkol doon sa impeachment ni Inday Sara at yung talumpati niya na ang susunod na presidente ay si Inday Sara. Hinintay talaga ni Tatay Digong at sabay sila kumain dalawa. Tingnan niyo po yung titigan ng mag-ama. Ayan Ako, first time ko yata mga 5 years siguro na ago na nakita si Inday Sara at si Tatay Digong na magkasama sa isang kainan. Kinta niyo po yung tinginan nilang dalawa. Meron silang pinag-uusapan dyan na hindi natin alam kung ano. Malamang may kaugnayan sa mga nangyayari sa pamilya nila ngayon, lalo na po sa impeachment kay Inday Sara. Tingnan niyo po yung picture na yan. Opo, lumang bahay nila ito po yung ancestral house nila diyan sa Taal, Davao City. Diyan po sila banda namimigay ng pamaskong handog para sa lahat ng mga Pilipino. Kung bibigyan natin ng kwento yung picture na ito, ito pagkatapos na po magtalumpati, magpasaya nila ni Vice President Inday Sara, tingnan mo, sa stage, enjoy si Inday kahit sinisiraan siya ng mga buhaya ngayon. Panoorin muna natin yung sa stage. Kasama sila Tatay Digong dyan. Tabong City. Tingnan mo At first time natin nakita yung dalawang Duterte sa entablado. Si former President at si Vice President Inday Sara Duterte ay nagsama humarap sa sambayanang Pilipino. Ako first time ko po yan nakita. Kagahapon lang na magkasama sila ni Tatay Digong sa entablado. At may pinag-uusapang politika. Okay, ito, nagpasaya si Inday. Satu. Sige, answer. That's right. Ayan, Karon,
Okay. Tingnan nyo yung pagkatao ni Inday Sara. Fighter. Palaban. Hindi na-i-stress kung ano man yung mga isyong binabato sa kanya at mga black propaganda. Pero siyempre si Tatay Digong, kailangan niyang kanlungin si Inday kasi ayon nga ho sa kanya, talagang binubugbog si Inday Sara. Matindi talaga. Itong picture na iyan, para sa akin, merong ibig sabihin ito. Kasi di ba pumasok si Tatay Digong, wala si Inday, hinahanap niya. Talagang gustong kausapin ni Tatay Digong si Inday Sara. At ngayon, si Tatay Digong mismo ang isa sa tatayo na impeachment lawyer para kay Inday Sara. Na ito ang inaabangan ng maraming Pilipino. At kahit anong gagawin ng Marcoses, Araneta, Romualdez, hindi po kaya nilang i-demolish ang pamilyang Duterte. Kahit gamitin pa ninyo ang Kongreso at Senado, talagang hindi ho ninyo kaya yan pabagsakin. Dahil mismo ang taong bayan ang magtatanggol ho sa kanila. 70,000 ka mga tao nagsidatingan, baka nga ho 100,000 meron eh. Anong purpose? Siyempre, susuporta sa pamilyang Duterte. Ang mga Marcos, meron bang ganon? Kung hindi kayo magbayad 5,000, 10,000, gamitin ang kaba ng bayan, walang susuporta sa mga Marcoses. Pero ang mga Duterte kasi, ang mga supporters nila ay unique at organic. Ganun ho ang nangyayari ngayon sa pamilyang Duterte. Meron ng pundasyon na kahit anong plano nilang magtangkang sirain itong pundasyon, puta, hindi ho talaga kayang sirain yan. Tatayo at tatayo pa rin ang mga Duterte at hindi pa rin madudurog at hindi pa rin mawawasak. Mapagod na lang kayo at magalit na lang ang sambayanang Pilipino sa mga Marcoses, Araneta, Romualdez sa ginagawang katarantaduhan, hindi pa rin matitibag ang mga Duterte. Tatayo pa rin yan. Dahil nga, puta, wala tumatama talaga ang leadership ng mga Duterte sa puso at isip ng maraming Pilipino. Kaya kaabang-abang ho yung susunod na taong 2025 na merong isa pang presidenteng tatayo na Duterte.